Siguro meron sa inyo mga kababaihan, pagka kayo'y nagsimba, pumasok simbahan na maigsi ang damit, o kaya yung harapan ninyo masyadong mababa, iisipin nyo, nakakahiya naman sa mga tao. Nakakahiya naman sa mga kasama ko sa simbahan. Ganito lang ang damit ko. Nakakahiya sa mga tao. Mahiya ka sa Diyos. O kaya, pagdating ng communion, nag-aalangan kang mag-communion. Hindi ako pwede mag-communion kasi alam ko naman live-in lang kami ng mister ko Hindi dapat na mag-communion. Kaya lang, nakakahiya sa mga tao. Kung hindi ako magpo-communion, anong sasabihin nila? Nakakahiya sa mga tao. Hindi nakakahiya sa tao. Nakakahiya sa Diyos. Kasi hindi ka naman karapat dapat tumanggap ng communion Tatanggap ka dahil nahihiya ka sa kapwa mo tao. Di ba? Parang katulad ni Herodes. Napasubo siya sa mga tao. Kahit sa isip niya, sa kalooban niya, itong one na ito, na tagapangaral, nakikinig ako sa kanya, tama naman ang mga sinasabi niya, talagang tinatamaan ako, tama siya. Tama siya, mabuti siyang tao. Kaya lang napasubo siya. Napasubo. No? Nagtanong yung anak ni Herodias na babae. At tinanong kasi ni Herodes, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Kasi yung batang babae nagsasayaw. Nagsasayaw. Kaya tuwang-tuwa si Herodes sa pinanunood yung bata, dalagita. Tuwang-tuwa. Kaya sa katuwaan niya, anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Tatanong ko sa nanay ko. Yang tinanong niya yung nanay niya, si Herodias, nagalit kay Juan. Kasi si Herodias, asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Si Juan Bautista kung mangaral, tinatambak tumbok na tumbok si Herodes. Hindi dapat ng sino man ay nakikisama sa asawa ng kanyang kapatid. Sinasabi ni Juan Bautista sa pangangaral. Di tinatamaan si Haring Herodes, tinutumbok siya. Tama ang sinasabi niya. Kasi nga naman, itong si Herodias, nakabit o asawa ni Herodes, asawa ng kapatid niya. Tapos nagsasama sila. Kaya yun ang pinangangaral at pinariringgan si Haring Herodes. Walang magawa si Haring Herodes, tama ang sinasabi ni Juan. Tama siya, mabuti siyang tao. Kaya lang yung Herodias na kinakasama niya, may galit kay Juan Bautista. Kaya nagkaroon ng pagkakataon, patatahimikin ko na itong Juan na ito. Yung bata na nagsasayaw at tuwang-tuwa, si Haring Herodes, tuwang-tuwa, sige, anong gusto mo ibigay ko sa iyo? Tatanungin ko yung nanay ko. Ngayon, tinanong yung nanay niya si Herodias, Mami, anong hihingin ko? Hingin mo ang ulo ni Juan. Kaya noon din, pinuntahan si Juan Bautista, ikinulong at pagkatapos ay pinugutan ng ulo at ibinigay ang ulo kay Herodes para ipresenta kay Herodias. Alam nyo, yan ang isang magandang halimbawa para sa ating lahat. Di ba? Tayo kadalasan, ang kinahihiyaan natin yung sasabihin ng tao. Anong sasabihin ng tao? Di ba? Kahit sabihin pa na si Herodes, sa pagkakatong yon, tama yung kanyang pag-iisip. Tama yung kanyang pag-iisip. Mabuting tao si Juan. Tama yung pinangangaral ni Juan. Kung ako man ay pinatatamaan ni Juan, tama siya. Tama ang lahat ng kanyang sinasabi. Kaya lang mapapahiya ako. Mapapahiya ako. Ako pa naman nagtanong, anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo? Yung sa kanya, nagbitiw na ako ng salita, hindi ko na pwedeng bawiin yan. Samantalang kung sana'y gamitin niya yung kanyang konsyensya, oo nga. Oo, totoo yun. Nagbitiw ako ng salita, kahit ano ibibigay ko sa iyo, pero sa pagkakataong yun, sanang dapat niyang sinabit na isip, hindi pwede. Anak,
Kahit naman totoong ako'y nangako sa at nagtanong, anong gusto mo? Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pwedeng gawin kung ano man ang gusto niyong gawin. Para mapaghigantihan si Juan Bautista at isaranin ang kanyang bibig, pugutan na lang siya ng ulo. Kaya sa pagkakataong yun, sana si Herodes meron pa rin sana siyang kabutihan. Meron pa rin siyang kabutihan kasi nakikinig siya kay Juan Bautista. Pero dahil sa maitim, makademonyong pagkapagnanasa ni Herodias na patahimikan na itong Juan Bautista na to, no? Nang hindi siya natataman at nasasaktan, kailangan patayin na at pugutan na siya ng ulo. Si Herodes naman, paano yan? Mabait naman tao yan Pero nakakahiya, ano sasabihin sa akin ng mga tao? Pag nag-iba ko ng isip, sabihin wala akong tamang pag-iisip. Kaya ang pinairal niya yung pride. Yung pride. Hindi niya isinaalang-alang yung kabutihan ng isang katulad ni Juan Bautista na sa kanyang pangangaral, diretso siya magsalita, at si Herodes tinutumbok man siya ni Juan Bautista sa kanyang isip, sa kanyang puso. Tama ang taong ito. Tama ang kanyang pinangangaral. Ang problema nga lamang, ang pagkatalo niya, hindi niya pinairal ang mensaheng nanggagaling sa Diyos. Hindi niya pinairal ng ibabaw yung kabutihan ng taong itong tapat at totoo sa kanyang pagtuturo. Ang pinairal niya, yung pagmamahal niya sa kanyang sarili. Yung kanyang karangalan, yung kanyang pride, na kung dahil doon, naging martir, nagpakasakit si Juan Bautista.